So, balik na naman ang volleyball season at kahapon nga ay opening ng reinforced conference ng Premier Volleyball League. At syempre, nagpakitang gilas na naman ang ating mga participating teams. Ngunit para sa aming mga fans ng CCS ay medyo malungkot ito dahil first game pa lamang ay hindi na nagwagi ang aming bias team. So ano kaya, saan kaya sila nagkamali at kinapos sila, no? Pero lumaban pa rin sila hanggang fifth set nga ito, although karamihan sa mga key players ay wala doon sa loob. So nakakalungkot din 'no, kasi nakita lang natin sila nasa bench lang nanonood. Ito ngang si Galanza, si Carlos at saka itong si Valdez. Kasi nga si Valdez at si Carlos ay hindi puwedeng maglaro dahil I suppose it's because of the injury at ito si Galanza nga ay, dahil kalahok siya sa Alas Pilipinas team. So, ito ding, nasa draft pick 'no, ay hindi din sinalang muna 'no. This coming Saturday daw ay, doon daw papasok itong mga players na ito. Pero yun nga, sayang kasi first game pa lang ay, hindi sila umabot at kinapos talaga ang mga lola mo. Sayang 'no, kasi siyempre tayong mga fans talagang ini-aim natin na sweep nila yon since first game, magdire-diretso 'di ba, lahat, talagang panalo yung lahat ng games na kanilang, papasukin. Pero eto nga nangyari ay hindi sila nagwagi, pero feeling ko naman, parang nagre-relax-relax lang sila since this is just the first game 'no. Parang kagaya lang dati na nung last conference nga ay, pinetiks-petiks lang nila pero yung pala sila pa rin yung champion. So masasabi ko naman, talaga rin naman palaban ang PLDT lalo na ang kanilang import ay napakagaling si Samuelenko nga at, kitang-kita kung paano siya maglaro, tusok na tusok ang kanyang mga spikes. Ang tangkad pa niya, talagang, walang papasok na bola 'pag siya yung nag-block 'di ba? Napakagaling na nakuha nilang import at, eto din namang sa CCS 'no, hindi natin ini-expect na mahusay din itong si Erica Staunton kasi unang-una pa lang nung nalaman na ito nga, siya nga ang nakuhang import ng CCS ay maraming na-disappoint. Kasi nga daw ito daw si Erica Staunton ay bagets pa. Kumbaga kulang sa experience at saka hindi gaanong katangkaran. Pero nagpakitang gilas din siya. Nakita naman natin kung gaano karaming points ang hinakot din niya sa game. At talaga naman ay napaka-graceful niya. Ako masasabi ko lang ha, bukod sa maganda siya, tumitingin kasi talaga ako sa itsura. Kasi yung face card niya, Ning. Ang ganda ng mukha ni Erica Staunton 'no, ta's ang graceful pa niya tumira ng bola, yung pagtira niya sa bola para may pagkakahawig kay Gemma Galanza 'no, at ganda niyang tingnan 'pag nagsa-spike siya, hindi siya awkward tingnan. Well, nakikita ko sa kanya, bagay na bagay talaga siya sa CCS aside from the face card talaga ipilit mo yan, Zai. No, talaga, gustong-gusto ko din talaga siya. Now eto mapunta naman tayo dito sa yun nga ba ang dahilan kung bakit natalo ang CCS ay dahil wala itong mga key players 'no, lalong-lalo na itong tatlong ito kasi si Gia de Guzman, nasaksihan naman natin for how many games, how many, conferences na wala si Gia. Nakaka-survive naman ng CCS, 'di ba? Although, it would be a big help kapag nandiyan si Gia, pero ito nga ay, wala yung tatlong inaasahan kumbaga. Hindi ko naman minamaliit ang mga players ng CCSB. Talagang kailangan na kailangan itong tatlong ito kasi ito yung mga clutchers ng game, 'no? Talagang sila yung nagtatrabaho lalo na kapag kagipitan na yung laban. 'Pag alanganin na, talagang sila yung gumagawa. Lalong-lalo na itong si Tots Carlos. So, parang feeling ko sobrang kailangan na kailangan talaga sila. Sana talaga as soon as possible ay bumalik na sila sa loob kasi talagang nakaka-miss din 'no. Nakakalungkot, iba yung feeling na wala sila, hindi sila naglalaro, sa totoo lang. At siyempre, 'wag naman nating kalimutan na nagpakitang gilas din ito si ating Bernadette Pons 'no. Si Bernadette Pons talaga mula nung pinasok talaga siya sa CCS, gusto ko na siya. Kitang-kita mo na kung paano siya humampas ng bola, 'di ba, at, gaano siya kalakas sa court. So, talagang tiwalang-tiwala ako dito kay Bernadette Pons. I was really rooting for her
lagi ko talaga siyang hino-hope na ipasok siya sa loob kasi talagang laking tulong niya, gumagawa talaga siya, kumikilos talaga siya as much as she can, 'no. Tapos sa errors naman hindi since the very start na pumasok siya sa CCS hindi ko pa siya nakitaan ng maraming errors, 'no. So talagang she's a big help. And anyways, dumako naman tayo dito sa Alas Pilipinas. Ito ngang Alas Pilipinas ay patungo ng Japan para mag-training. So, hindi pa natin alam kung kailan pa babalik itong si Gemma Galanza para makalaro siya sa reinforced conference, 'no. Pero may sabi-sabi na baka August daw makabalik ito si Gemma. So, medyo yung mga players munang iba ang pagtatrabahuhin dito, 'no. At saka actually sa totoo lang si Coach Sherwin 'no, medyo alanganin talaga minsan magdesisyon, 'di ba? Pero wala tayong magagawa, siguro diskarte niya yung talagang ine-experiment din niya bilang isang coach siya, 'di ba? And eto na nga at, may nakakatawang meme na kumakalat ngayon sa social media itong ay nag-challenge daw ang CCS, tapos kinounter challenge daw ito ng PLDT only to find out na unsuccessful yung CCS sa challenge nila at naging successful yung challenge ng PLDT. Bakit? Dahil sumabit ang kadibdiban ni Mama MG. I love you talaga, Ate MG. So, ayan, good vibes lang naman tayo sa ngayon. Pero for sure, ang mga fanay ay aabutin na ng nerbiyos yan sa kalagitnaan ng conference. So, let's just hope for the best. Ako, sa totoo lang, kahit fan na fan ako ng CCS, tanggapin na natin na talagang bilog ang bola, 'di ba? At, hindi natin masasabi kung sino yung mananalo. Katulad nga nung last na reinforced conference, hindi naman CCS ang nag-champion dun, 'di ba? Petrogas ang nag-champion dun. At, bet na bet ko rin naman yung kanilang import dun, si Lindsey Van der Wide. Tatandaan ko pa kasi talaga sobrang gustong-gusto ko din siya tumira ng bola, talagang tira pasok talaga siya, girl, at wala siyang kapaguran. Actually, yung, requirement talaga sa pagiging import dito sa PVL, talagang bawal ka talagang mapagod. Kasi bibihira ka lang ilalabas. Sulit na sulit ang bayad sa'yo, gano'n. So, thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog and please don't forget to subscribe. Bye-bye!